Isang araw, mayroong mag-amang naglalakad sa daan at nagtanong ang anak sa kanyang ama, "Tay, gaano po ba kalaki ang Diyos?" Ngumiti lamang ang kanyang ama at sumagot, "Anak, nakikita mo ba ang eroplanong lumilipad sa himpapawid?" Sumagot ang anak, "Opo, tay." Sinabi naman ng kanyang ama, "Ganyan kalaki ang ating Diyos." Napaisip ang anak at sagot niya, "Tay, napakaliit po pala ng Diyos." Nasabi iyon ng bata dahil sa sobrang layo ng kanyang tanaw sa eroplanong lumilipad. Ngunit hindi doon nagtatapos ang usapan. Dinala ng ama ang kanyang anak sa paliparan at nang sila'y nasa harap na ng isang napakalaking eroplano, sinabi ng ama, "Anak, iyan ang itsura ng eroplanong nakita mo kanina." Pagkakita ng kanyang anak na nasa harapan na niya ang napakalaking eroplano, sobrang namangha ito at nasabi niya, "Wow, tay! Sobrang laki po pala ng Diyos." Ngumiti ang kanyang ama at ipinaliwanag, "Alam mo anak, ganyan din sa ating buhay. Madalas, maliit ang tingin natin sa Diyos dahil sobrang layo natin sa Kanya. Wala tayong oras para magdasal, lumapit, o bigyan siya ng oras na basahin ang Kanyang salita, ang Biblia. Kaya minsan, kapag nakakaranas tayo ng mabibigat na problema o matinding pagsubok sa buhay, pakiramdam natin na hindi tayo naririnig at pakiramdam natin na napakaliit lang ng Diyos. Pero tandaan mo anak, hindi tayo iiwan ng Diyos. Mahal niya tayo, basta lumapit lang tayo sa Kanya. Ang problema lang sa ating mga tao, madalas lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may pagsubok tayong pinagdaraanan. Ngunit kapag masaya at masagana ang ating nararanasan sa buhay, madalas nakakalimot tayo sa Diyos. Kung gusto nating makilala ang Diyos, magpakumbaba tayo, humingi ng kapatawaran at talikuran na ang ating mga kasalanan. Dahil ang nais ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya araw-araw, sa hirap man o ginhawa, at magtiwala tayo na si Jesus lamang ang ating Panginoon at tagapagligtas. At ito rin ay nasusulat sa Biblia, sa libro ng Isaiah, Kabanata 40, talata 28. Hindi mo ba alam, hindi mo ba narinig? Ang Diyos ay walang hanggan. Siya ang lumikha ng buong mundo. Hindi siya napapagod, hindi siya nangihina, at ang kanyang karunungan ay hindi kayang masukat. Dito, pinapaalala sa atin na huwag tayong mawalan ng pag-asa, sapagkat may Diyos na laging nasa ating tabi, hindi nauubusan ng lakas, at handang gabayan tayo sa lahat ng oras. Mga katagumpay, naway marami kayong napulot na aral sa ating kwento. Bago ka umalis, i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa kwentong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga kwento ng tagumpay. Maraming salamat sa panonood. Dalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Diyos.